Naibigay na po sa inyo ang lahat ng individual copies ninyo ng articles of impeachment para po sa pag-aaral ninyo. Yes, naibigay na, binabasa na namin. Marami na akong ginagawang consultations sa mga legal minds, sa mga abogado, mga former justices. So I been doing the rounds and consulting so many legal minds kung paano ang magiging diskarte ko pagdating doon sa impeachment articles of impeachment ko, at binibigyan nila akong guidance kung paano attacking gagawin ko. Opo. Paano pagbasa ang gagawin ko. Opo. And then, sa ngayon po, doon sa usapin po ng bilang ng mga senador, yung pong threshold ng bilang, meron na ho ba kayong kaisipan doon ng 24 senators and then kailangan po ng 16 votes to acquit at basically yun at yun po lamang, wala nang ibang kaisipan po, gagaya ng dapat 22 lang ang bibilangin kasi yung dalawa daw most likely hindi nga makakasipot po sa impeachment trial? Tama ka dyan, Ted. Sa ngayon, 22 senators lang kami kasi alam niyo naman, si Bato, hindi natin malamang kung saan siya. Definitely magtataguyan, hindi siya mag-attend sa impeachment hearing. And then yung isa na nakakulong. So 22 senators lang ngayon. So sinasabi sa batas, 2/3. Wala naman sinabing 16. Hindi naman definite yung batas na nag-specify na 16. It says sa batas na Constitution, it should be 2/3 of the whole bilang ng senador. So sa ngayon 22, kung i-2/3 mo 22, that's 14.6, which is equivalent to 15 senators lang, hindi na 15 senators as opposed to 16. So 15 lang talaga. Okay. Kung akong tatanungin mo, in my humble opinion, to convict. Okay, that's yung nga po, no, itong mga schools of thought na ito, mainam na maaga rin pong mapag-usapan kasi nga, sa sitwasyon na inyong kakaharapin kung magsimula na po ang impeachment trial. Will that issue be, anong tingin nyo, must that be resolved on the very first day of ng convening of the impeachment court? Oh, what do you mean may result? May result tungkol dun sa bilang kung ilan ang yes. kailangan? Opo. Kung 24 ba ang threshold o 22? Hopefully that will be discussed. Isa sa mga topic na pag-uusapan yung threshold ba 22, bibilangan o 24. Pero like I said, marami mga legal minds nagsasabi, dapat kung sino lang yung present, kung sino makapag-attend. Kasi it's not fair na papayagan natin bumoto yung mga hindi kayang umattend ng hearing. So hindi nila alam kung ano nangyari doon sa proceedings, sa impeachment trial. So why would they be allowed to vote? Na hindi man sila naka-attend, wala yung presence nila during the trial itself. Opo. So dapat hindi bilang yung boto nila. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.